Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dahil sa hindi patas na pagtarato at pambabastos na kanilang bawat miyembro. MNLF ibinasura ang pag-a-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Macacao bilang PERMF and the Chief Minister. Hindi man diretsahang may koneksyon, ngunit marahil ito na daw ang sagot ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front or MNLF sa naging pangigipit di umano ng ilang miyembro ng mga Muslim kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas biging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matatanda na 3 araw ang nakalipas matapos arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao si Abdul Rauf Macacao bilang isa sa pinakamangunguna sa nasabing samahan. Ngunit ito'y agad ibinasura ng maraming miyembro ng MNLF at ayon sa kanilang naging pahayag, ang proseso ng pag-appoint or appointment na isinisagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi alinsunod sa napagkasunduang mekanismo sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement o Bangsamoro. Sa 41 na opisyal na minuminado ng MNLF, tanging 35 lamang ang inapurbahan na malinaw sa probisyong nagsaad ng BTA or Bangsamoro Transition Authority ay dapat pangunahan ng MILF. Ilan sa ating mga kababayan nang nakapansin at nakasuspetsya na mukhang itinaon daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalit ng liderato ng MILF. Para sa kanila ay tila marahil ay may kinalaman ito sa mga magiging kontroladong sitwasyon lalo na sa mga Mindanao. Hindi din daw nakataon na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at 3 araw nakalipas ay biglang itinalaga ang bagong liderato ng nasabing organisasyon. Ngunit hindi daw dito patitinag ang taong bayan dahil bukod sa MILF, nakasubaybay at nakamatsyag ang mga miyembro ng MNLF or ang Moro National Liberation Front kung saan ay magpakilang beses na sinabi sa pamahalaan na oras na may mangyaring masama sa mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte na nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pagkakataong magkaroon ng sariling pamayanan. Tila mukhang magkakagulo ang buong bayan. Matapos nga lumabas na balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Salamat mga kapatid ng Muslim, hindi man tayo lahat magkaparehas ng relihiyon pero nagkaisa tayo para ipaglaban at ipagtanggol ang ating former digong. Salamat mga kapatid ng Muslim, tulungan natin ang ating mahal na Vice President at si Tatay Digong. Mahalin natin sila kahit Christian ako, buong puso kong binibigay sa mga Duterte ang buhay ko dahil sila lang totoong nagmamahal sa mga Pilipino. Salute sa mga kapatid nating mga Muslim at MILF and MNLF. Sabay-sabay tayong protektahan ang ating mahal na Tatay Digong at buong Duterte. Salamat po sa pagprotekta ninyo sa mga Duterte sa mga sinabi nyo na natatakot sila na gagalawin ng Davao at mga Duterte. Mabuhay po kayo. Mga kapatid ng Muslim ng Mindanao, magkaisa po tayong lahat. Mindanao, atin yan at isa lang ang ating bandila ng Pilipinas. Kaya vote straight po tayo sa darating na eleksyon para kay Sara Duterte, ang ating strong Vice President of the Philippines. Good job mga kapatid, kahit di ako Muslim, I'm always proud of you. Protect our President Duterte, alam na ng the moves ni Bangag. End quote. Mainit-init pa na balita mga lods, basahin natin. Kakapasok lang na balita, ibinasura ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ang pag-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Macacao bilang BARM Interim Chief Minister. Sa inilabas na pahayag ng MILF, sinabi nilang nilalabag nito ang Bangsamoro Organic Law and Comprehensive Agreement. Nako!
yan yung sinasabi kong wag niyong gagalawin ang mga kababayan nating Muslim community. Bakit naman kasi, Mr. President, pati yung MILF at pati yung mga Muslim community ay papakialaman mo? O, nakatikim ka tuloy. Meaning, hindi nila gusto ang ginawa mong desisyon. Diba, sa MILF? Nako, Diyos ko, mag-iingat ka, Mr. President, sa mga desisyon na ginagawa mo sa bansa natin. Hindi pwedeng padalos-dalos, Mr. President. Dapat nag-iisip po tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa bansa natin. Kasi gulo yan! May nabasa akong news, mga lords. Nasabi ni Senator Amy, iimbestigahan daw nila ang pagdakip kay Tatay Digong. Wag na, Senator Amy. Hole na ang lahat. Hole na. Wag na. Kagamitin mo na naman yan para manalo ka. Kasi nagtumatakbo kang senador. Wag na. Huli ka na. Ando na si Tatay Digong sa Netherlands. Wag ka na mag-aksaya. Wag na. Gawin mo na lang, kondinahin mo na lang yung ginawa ng kapatid mo. Pero yung isasalba mo kunwari si Tatay Digong, wag na. Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and Yeah. kung nasan po siya and if Yeah. she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, Wow. dumating po Monday. siya dito, kung Wow. di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Wow. Dahil po, meron po siyang sinansaming video Sino na video? sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back. Sige! And ready for a meeting. Lokohin niyo ang mga Pilipino. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. Wow. So, wala pong katotohanan yun. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Natunto na po ba ng Palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaksyon ni FL, ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Wow. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. Wow. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya Nakasama sa mo? meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, Sabi mo, video. sana nga po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Grabe. Ako ang nahihiya sa'yo, Claire. Grabing pagtatanggol, Claire! Dumating na daw sa Pilipinas ang First Lady dahil daw may sinend sa kanyang video. Video? Ay, ambot! Sige lang, utuin nyo lang. No? Kasi ang mga Pilipino, eyes on naman sa inyo eh. Sige, di ba? Ilusot nyo lang hanggang sa kaya nyo yung ilusot. Diba? Ang mga Pilipino naman marunong magtagpi-tagpi na mga kwento. Sige, Claire. Sige, go. Ang Pilipino lang ay may karapatan na magkaroon, na gamitin at magkaroon ng hanap buhay sa ating teritoryo. Hindi po ang mga dayuhan. Wala nang tamis. Wala nang karisma, Mr. President. At hindi mo na rin alam. At hindi mo na rin halos matapos ang iyong mga sasabihin. Wala na. Habang nakikinig kami sa iyo, Mr. President, ala na. Ang pagmamahal kasi sa bansa natin, Mr. President, hindi kasi yan puro ngaw-ngaw lang. Hindi kasi puro salita lang. Dapat mararamdaman namin, Mr. President. Kahit nga ikaw, Mr. President, hindi mo na nararamdaman ang sinasabi mo. Grabe, ang kayod talaga ngayon ni Mr. President Mangampanya no? Kayod talaga, Mr. President. Itayo mo ang pangalan mo ng mag-isa. Hindi na kami sasama. Sec, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Ayan. Hindi po ba ito makaka-apekto Ayan. sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections Ayan. po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? Meron. May statement po si dating Ay, Diyos ko. Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Apo. Hindi naman po siya tumatakbo. Ay, hindi po. Yung kanilang partido ay
kaalyansa po ng admin, si senatorial candidate Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po sagutin mo yan. hindi dumalo sa last campaign Dismayado sa nga. Tacloban, sa Leyte po, dahil dun sa hindi po tila hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Wow. Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog. Hayaan na lamang po nila. Hayaan na lang po natin. Hayaan na lang po Laglaga na! natin ang kanilang mga damdamin na ganyan. So, sa tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Huwag kasi kayong magtanong ng mga ganyan. O, tignan mo. Hindi na tuloy komportable si Claire. Sige, saluhin mo yung katangahan ng admin mo. Sa Davao, kuna-kunaan ninyo na nagalisod naman ganis ni Sir dito sa Netherlands. Gusto ko ginatong pa sa Bisyon. Tiriti ko, tukang tinood. Tinood di. Naglibog silang sa ito na. Kay Love, mano. So, putaran kay Love. Pero nakita man ninyo ang iyang ICC na interview. Nakita ninyo nga. Naglisod naman ganis. Sulis pa nga. Yawa ang jamagno, ay. Grabe, kung ano nung mga pinagsasasabi mo kay Tatay Digong, gago ka ba? May paiyak-iyak ka pa dati sa mga Duterte? Yawa, aning bayanan ni, ay. Grabe. Grabe. Alam nyo mga Lods, sa panahon ngayon, sa totoo lang, ang natutunan ko kay BBM at sa mga Marcos, wag talaga maging traidor. Yun yung nakuha kong aral. Oh my God, Jamagno. Gagamitin mo pa ang kalagayan ni Tatay Digong? Abay, syempre, sino ba ang hindi manghihina? Galing Hong Kong, kinidnap siya, papuntang Netherlands, walang pahinga, walang tulog. Tangina mo, what if lolo-lola mo ganunin? Pag-usapan natin ang reaksyon ni Attorney Salvador Panelo doon sa plano ni Senator Amy na magtawag ng urgent Senate investigation yung nangyari kay PRRD. Ito sa News 5 na post, 54 minutes ago, sabi, former Chief Presidential Legal Counsel criticized Senator Amy Marcos' plan to investigate the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito yung sabi ni Panelo. What will she investigate? Just to know if it is legal? Sos Mariosep. She graduated from the law. She's not a lawyer, but she graduated. She knows it's illegal. Remember that Senator Marcos did not attend the Tacloban rally of the Senate Slate Alliance para sa New Philippines because of the arrest of Duterte. Ito pa, dagdag ni Senator Panelo. Kitang-kita na nga, ano pa iimbestigahan mo? Kumbaga, sobra na, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang gagawin mo lang dyan, publicity mo lang. Yan, kasi kandidato ka. Grabe naman. Supal-pal ito. Okay. People who reacted, 10,000 people, 6,000 tumatawa. Sinong tinatawanan? Most likely, si Senator Amy. And then like, 3,900. Sinong like nila? Most likely, si Attorney Panelo. And then, comments. Wims Vargas. Gusto magpapapil para makakuha ng simpatya. Ayhen Lapay. Very true, Attorney Sal. Kaya ito dapat sa kanya. Ito dapat. Elma Isugon. Gastos na naman pera ng bayan, pakitang gilas, imbestiga na imbestiga, wala namang napapanagot. Bon Su. Babaeng manggagamit at angkan ng mga traidor. Aled Asor, ito na.
Amy Marcos, kung talaga gusto mo itama, mag-file ka ng impeachment case laban sa kapatid mo. Gusto mo lang din ng publicity, di ba? Hindi mo na talaga maluko ang taong bayan ngayon. Marunong na ang mga netizens. Edgar Hinabia. Balat sibuyas ka pa. Huwag mo na kaming budulin. Never Marcos again. Salante Pareño. Pampalubag loob man, ma'am, para ingon kunuhay. Galang-galangan naman mo para kukunin nyo simpatya ng mga tao sa ginawa ng kapatid mong ingrato at traidor. Sabi, Camille Su, na witness ng buong bansa at ng buong mundo. O nga, kitang-kita dahil full coverage, mainstream media at saka mga ordinary citizens, allowed yung pagkuha ng cellphone. So ano pang imbestigahan? Sonia Valderrama. At sino naman maniniwala sa iyo, Madam Amy, dapat ang wag ka na lang iboto. Nako, speaking of boto, wala na, hindi na nakakapasok sa Magic 12 si Senator Amy. Yung latest survey ng Pulse number 13 lang siya. So halos lahat, nandyan lang siya, number 13, number 14, hindi pumapasok sa Magic 12. Kaya, I don't know kung anong maganda niyang gawin. Yung rally sa Tacloban, hindi na siya nagpunta. Sa nangyari kay PRRT, maraming tao na ngayon na nagsimpatya sa mga Duterte. Yung mga alanganin pa ng boto, nako, halos karamihan yan, Duterte na. Duterte. Kaya, malaking pagbabago ang survey results. Ito mga susunod. Kasi March 11 yung pag-aresto. So, any surveys for that matter na susunod. Basta yung legit na survey, wag lang yung Okta at saka Tangerine. Hindi ako naniniwala dyan. Itong Pulse Asia, SWS, Publicos, WR, Numero. Yan yung mga, to me, very credible na ito nga, latest Pulse Asia survey, number 1 na si Bongo. Na-overtake niya na si Erwin Tulfo. Okay. So, sige lang mga kababayan, konting tiis lang muna. Alam ko maraming nasasaktan, nalulungkot, nai-stress, hindi na makatulog-tulog sa nangyari kay PRRD. Kaya lang, ang mensahe ng Tatay Digong natin is relax lang kayo sa kanya. May hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning. Kailan yun? May 12, 2025. Malapit na. Mga ilang buwan na lang, 2 buwan. Doon na natin ibuhos yung lahat. Kung anong nararamdaman natin, buhos natin sa balota para maramdaman nila ang hagupit ng taong bayan na nasasaktan, nagdadalamhati. Pag-usapan natin ang viral post ni Kitty Duterte, sa loob lang isang araw, umani ng napakaraming positive reaction. Heart, like, ito, napakasimple yung kanyang post. Nakakapagdamdamin. Basahin ko. Dear Dada, or Daddy, Dada, one day, I'll make you proud. I promise. Sarap pakinggan, tayo mga parents o grandparents, ganito ang sasabihin ng ating mga anak o apo. Nakaka-uplift ng spirit. Okay, so one day, isang araw, ito 352 people who reacted. Okay, so 217 ang heart, 81 ang like. So halos 300,000. Ang tumawa, yung hindi naniniwala, 711. Very insignificant. 1% lang. So mga comments ng mga netizens,
Japana Jeza. Tataglangkit ang Ginoo na permi gauban kay tatay. Yung mga 2 days ago siguro. Very alarming yung post ni Kitty Duterte. Sabi niya, isang hug naman dyan, o pahag naman dyan para sa taong hindi nakakatulog sa sobrang kaiisip. Ako, naawa ako kay Kitty Duterte yung 2 days ago na post niya gano'n. Makarelate ako sa kanyang kalagayan, no? Awang-awa siya sa kanyang daddy. Siyempre, mahal mo ang iyong ama. Isipin mo, anong kalagayan niya doon? So, ang daming nag-react din. Isa ako sa nag-comment na hugs and prayers, Kitty. So, after that, parang lumakas na siya. Ito na ang kanyang mga post, oh. Lumalaban na siya, may puno na siya ng pag-asa. Promise, I will make you proud, Dada. Yes, let us all make Tatay Digong proud of us, mga Pilipinos. Kasi tayo, mga pamilya na rin niya tayo. We are one whole big family. Siya ang ating tatay, tayo mga anak. Maki Makatibo, be strong, Day. Analo Agbon, we love you, Tatay Digong. Risa Love and family. Yes, indeed. Praying for Tatay Digong. Daji Suarez, sending love and hugs. Julie Padilla, yes, amen. Cheryl Rus Aberia, make your dada and mama proud. God bless Braveheart, we love you. Yan, palaban na eh. Hindi na siya yung dati na hindi nakakatulog. Oliveria Estrada, we love you, Tatay. God bless and guide you always with your family. Sa Marir, Inshallah, Kitty, bring back home Tatay Diggs. Amen. Gia Dominicata, be a lawyer. Same with your father, Kitty, and be an ICC lawyer too. Sa mga Filipino lawyers, ano, I think 5 lang ang lawyers na accredited sa ICC. Isa na yan si Attorney Harry Roque, at magpasalamat tayo kay Attorney Roque dahil nagawan ng paraan na makatravel papunta ng Netherlands, at ngayon may siguradong makakaalalay na kay PRRD. At sa press con niya kanina, pag-alaman natin para matutukan niya si Tatay Digong, mag-apply siya ng asylum. Sana mapagbigyan. Kasi magtatagal ang trial na ito eh. Sa pre-trial pa lang, aabot ng mga 4 years daw eh. Pre-trial pa lang yun ha. After that, pupunta sa trial proper. Kaya, kailangan talaga ni Tatay Digong ng katulad ni Attorney Roque para may panalo ang kaso. Okay. Maricel Adingkaka, Allah protect you and your families, Ma'am Kitty. Babis Frias, I am very sure, Kitty, even now your dada is very proud of you. Makita mo na, may leadership ng bata nito. Malaban, nung huliin nila nung arestuin nila si PRRD noong March 11, talagang gumagalaw siya. Uptick kung sa Bisaya. Evelyn Tormon, follow the footsteps of your dada. Tama nga, dapat mag-abogado ito eh. Then pasok din siya sa politika. Never mind, yung tinatawag nilang political dynasty. Bahala nang sila lang mamuno sa Pilipinas, basta ganyan yung kanilang puso ba. Kasi makikita mo sa Davao, grabe yung development ng Davao. Yung mga feedbacks ng taga Davao, ang ganda ng pagdala ng Duterte, lalo na yung free hospitalization. Kahit hindi ka taga Davao, ma-hospital ka sa Davao, wala kang problema. Libre. May baon ka pang gamot pag-uwi. Yun po ang mga testimony na nababasa ko sa social media. And that is because of yung pusong Duterte na we want to serve. Pero mo, si Tatay Digong nung mayor siya, dami ko ng testimony na naririnig. Nagdra-drive lang siya sa gabi, taxi ba o jeep. Umiikot siya sa buong syudad to see to it na safety ang kanyang mga nasasakupan. So, we're praying for you, Kitty, and your whole family, and I'm very sure
You will make your dada proud someday. At yun nga mga kapinas, ano nang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Thank you so much po.